Magandang araw mga bata! Ngayon tatalakayin natin ang ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Ito ay pumapaloob sa pagsusuri ng impormasyon, pagbubutihan ko. Ang pagiging mapanuri ay dapat taglayin natin. Ang lahat ng ating desisyon na gagawin, kailangan pagtuunan ito ng pansin. Matutong manimbang sa mga katotohanan o haka-haka lamang. Ang mga napakinggan, napanood at nabasa ng mga impormasyon ay kinakailangan timbangin kung ito'y nakabubuti o hindi. So, hindi tayo dapat maniniwala agad-agad sa mga sabi-sabi. Kailangan ang paniwalaan natin ay kung ano ang katotohanan, kung ano ang nakita mo, tunay na nakita at tunay na narinig. Suriing mabuti ang mga larawan na nasa ibaba at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. So meron tayong 3 larawan. Batay sa iyong obserbasyon, ano ang nais ipabatid sa iyo ng mga larawang ito? Sagutin nyo nga ang unang larawan. Tao na nasa ospital. Ikalawang larawan, stay home, stay safe. Ano kaya nais pabatid sa atin ito? Hanggang ngayon, pinagpapanatili tayo sa loob ng ating mga tahanan. Dahil, meron pa rin mga kumakalat na virus sa labas upang hindi natin ito makuha. Kung mananatili tayo sa loob ng ating tahanan, mas magiging ligtas tayo. No face mask, no entry. Diba? Talagang obligado ang lahat na magsuot ng face mask. Kahit saan ka pumunta. Sasakay ng pampublikong sasakyan, mamimili sa mga department store, o kahit naman lalabas ka lang ng iyong tahanan, kailangan mong mag-face mask. Sa sitwasyong kinaharap ng ating bansa ngayon, sa paanong paraan ka makakatulong? Bilang isang bata, maaari bang makatulong ang isang bata sa kinaharap nating sitwasyon ngayon? Oo. Ano ang iyong idea? Sulat mo ang iyong sagot. Batay sa larawan na iyong nakita, sagutin ang sumusunod na katanungan. Sino ang imahe na makikita sa larawan? Kilala mo ba kung sino ang nasa larawan? Sulat mo nga ang kanyang buong pangalan. Kalawa, bilang isang pangulo, ano ang pangunahing dapat niyang isaalang-alang bago gumawa ng desisyon? Gusto kong isulat mo ang iyong idea sa sagutang papel. Ikatlo, ano ang mapanuring pag-iisip? Paano nga ba tayo magkakaroon ng mapanuring pag-iisip? Ano ang dalawang dapat nating tandaan? Kailangan alamin ang katotohanan at hindi. Basahin natin ang sabay-sabay. Basahin at unawain ang balita na nagmula sa isang artikulo. Ang coronaviruses ay isang malaking pamilya ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit, mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang impeksyon tulad ng mga sanhi ng Middle East Respiratory Syndrome na nauugnay sa coronavirus, MERS-CoV, at Severe Acute Respiratory Syndrome na may kaugnay sa coronavirus SARS-CoV. Ang coronavirus ay maaari ring magdulot ng iba't ibang mga sakit sa mga hayop, nasakahan at mga nasasakupan ng mga alagang hayop. Ang COVID-19 ay nakakahawa sa bawat tao sa pamamagitan ng mga droplet, contact at kumite. Medyo hindi tayo pamilyar sa salitang kumite. Ano ba ang kumite? Ang kumite o combs ay mga bagay na maaaring contaminated na na-expose sa isang virus, bacteria o fungi. Maaari tayo makakuha ng virus kapag nakahawak tayo ng mga bagay na exposed sa mga bacteria o virus na iyon. Ang mga halimbawa ng mga bagay na pwede tayo makakuha ng kumite ay mga doorknob, mga damit, na mga
positibong tao sa virus. O maaari ding mga face mask na hindi na itapon sa tamang lagayan o tamang tapunan. Ito ay nakakahawa kapag ang individual na nakikipag-usap, bumahin at umubo na gumagawa ng patak ng laway na naglalaman ng COVID-19 na virus. Ang mga droplet na ito ay inhaled ng ibang tao. Karaniwang nangyayari ang pagpasa ng COVID-19 sa mga malapit na kontak, kabilang ang mga miyembro ng pamilya at ang mga manggagawa sa pangangalagang kalusugan. So maaari ang bawat pamilya ay maaari din magkaroon ng coronavirus kapag hindi ito nag-ingat. Siyempre, ang ating mga nangangalagang pangkalusugan, sila din ay talagang exposed sa mga taong positibo sa coronavirus, kaya talagang delikado rin ang kanilang kalusugan. Sa makatuwid, mahalaga ang pagpapanatili ng layo na higit na 1 metro ang layo mula sa sinumang tao na may mga sintomas ng virus. Ayon sa World Health Organization, ang pinakakaraniwang sintomas ng COVID-19 ay lagnat, pagkapagod at tuyong ubo. Ilang mga pasyente ay nakakaranas ng pananakit ng katawan at kasikupan ng ilong o pagkakaroon ng sipon, namamagang lalamunan at pagtatae. Ang mga pasyente ay maaaring may banayad mga sintomas na nagsisimula ng paunti-unti. Karaniwang sa mga pasyente ay gumagaling ng hindi nangangailangan ng anumang espesyal na panggamot. Tanging 1 sa 6 na pasyente ang naghayag na may kahirapan sa paghinga at pagkakaroon ng lubhang komplikasyon. Sa ngayon, wala pang tiyak na gamot o bakuna laban sa COVID-19. Gayunpaman, maaari sa mga sintomas ay maaaring gamutin batay sa kondisyon ng kritikal na pasyente. Ang suporta ng pangangalaga para sa mga nakakahawang tao ay lubos na epektibo. Karamihan sa mga nahawaan ay nakabawi na at gumaling. Ang mga bakuna at tiyak na panggagamot ay kasalukuyang binubuo at sinusubukan sa pamamagitan ng mga pagsubok klinikal. Ang World Health Organization at DOH ay nakikipag-ugnayan sa mga gumagawa ng bakuna at gamot upang matukoy ang posibleng pagkukunan nito. Sa kabilang banda, patuloy na ipinapayo ng DOH sa publiko na madalas narinisin at ugasan ng mga kamay, takpan ng bibig ng tissue, kung umuubo o ang liko ng siko, at pagpapanatili ng layo na hindi bababa sa 1 metro mula sa mga taong umuubo o bumabaling. Okay, subukan nyo nga sagutin kung ano ang nasa module ninyo. Unang tanong, ano ang pangunahing mensahe ng balita? Kalawa, sa kabila ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa, sa iyong palagay, ano ang mga pangyayari na naging positibo sa iyong buhay? Meron ba naging positibo na nangyari sa inyong buhay? Bukod sa balitang iyong binasa, sa paanong paraan pa madadagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa kumakalat na virus? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng isang vlog tungkol sa napapanahong pandemya, ano-ano ang iyong dapat isaalang-alang sa pagkalap o pagkuha ng mga impormasyon? Sige nga. Siyempre, dapat makatotohanan. Ano pa kaya? Siyempre, dapat napapaloob din sa impormasyong iyon kung paano natin sila matutulungan sa mga dapat at hindi nila dapat gawin. Subukan ninyong isagot ang inyong idea. Sasuriin natin, gamit ang 2 hagdanan, isulat sa bawat baitang nito ang mga balitang napanood sa telebisyon, napakinggan sa radyo, nabasa sa pahayagan o internet.
Kategorya ito kung ito'y positibong balita na makatutulong sa iyong pamumuhay at negatibong balita kung ito'y balakid sa iyo. Di ba nakakapanood naman kayo ng mga balita? Susulat nyo sa bilang positibong balita kung ito ba ay magandang balita o makakatulong na balita na inyong napanood. Ang negatibong balita naman, ano ba ang negatibong balita? Hindi porket negatibo ay hindi na ito makakatulong. So mamaya o sa mga susunod na araw, maaari kayong manood ng mga balita para makakuha kayo ng mga sagot at mapagpipilian ninyo kung ang balita bang napanood ninyo ay positibo o negatibong balita. Pagkatapos mong manood o pagkatapos mong magbigay ng mga sagot sa positibo at negatibong balita, maaari mo na itong sagutan. Ano ang iyong naging batayan sa pagpili ng positibo at negatibong balita? Sulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Sa paanong paraan makatutulong sa iyo ang positibong balitang iyong nabalitaan? Maaaring sumulat ng 1 hanggang 2 pangungusap. Karugtong at ano ang aral na maibibigay sa iyo ng negatibong balitang iyon? Maaaring sumulat ng sagot 1 hanggang 2 pangungusap. Sa ikatlong katanungan, bakit mahalaga ang pakikinig, pagbabasa at panonood ng balita sa ikauunlad ng iyong sarili? Maaari mong isulat ang iyong idea 1 hanggang 3 pangungusap. Ayan, nasa tayain natin. Sundan mo lang ang panuto. Lagyan ng masayang muka kung ang pangungusap ay tumutugon sa mapanuring pag-iisip batay sa napanood sa telebisyon, napakinggan sa radyo, nabasa sa pahayagan o internet, at malungkot na mukha naman kung hindi ito tumutugon sa mapanuring pag-iisip. Alam kong masasagutan mo yun ng tama. Sa likhain natin, napapadalas ang pag-aalala ng inyong magulang tungkol sa kumakalat na virus na COVID-19 na maaari kumitil sa buhay ng isang tao. Inatasan ka ng iyong ina maging isang manunulat na kumalap o maghanap ng impormasyon tungkol sa nasabing sakit na kung saan maipapaunawa mo sa maraming tao sa pamamagitan ng social media ang tamang impormasyon na iyong binigyan ng mapanuring pag-iisip. Ilagay sa loob ng kahon ang mga impormasyong iyong nakuha tungkol sa COVID-19 na iyong binigyan ng mapanuring pag-iisip. Sa iyong paggawa, meron tayong rubric na susundan. Napakahusay, mahusay, hindi mahusay. Ang nilalaman, pagsulat at pagsasabuhay. Kung ang iyong naisulat o naibigay na impormasyon ay nagpapakita ng tamang impormasyon, ikaw ay mapapabilang sa mahusay. Nakakasulat ng tamang detalye sa pahayagan. Makatotohanan at magagamit ang impormasyon araw-araw. Kung ang iyo namang nasulat ay di nagpapakita ng di gaanong angkop na impormasyon, di gaanong malinaw ang detalye sa pahayagan, at di makatotohanan, di gaanong nagagamit sa araw-araw, ito lamang ay mapipabilang natin sa mahusay. At ikatlo, hindi nagpapakita ng kaangkupan sa paksa, hindi malinaw ang detalye sa
sa pahayagan at hindi makatotohanan at di magagamit sa araw-araw, ito lamang ay mabibigyan ng puntos na isa. Kaya mga bata, taglayin natin ang pagiging magaling sa pagsusuri sa mga impormasyong ating nakikita o nakikinig o nababasa. Paalam!